is none other than recalibrate. Going back to the basics of prayer. Going back to the basics of prayer. Ang pulong nga, recalibrate means to correct, to restore something to its original or ideal value. Buti pa sabot mga kaigsuunan, ato ginabalik, gina-re-emphasize ang isa ka essential, isa ka ideal nga butag, nga muraga sa dugay na nga panahon, napasagdan nato, o nakalimtan nato, o dili nato ginatagaan og importansya. Mauna ang pag-ampo, I do believe, mauna ang hunahuna sa atong senior pastor sa paghatag niya ni ining tema sa amua ni ining bulan to reinforce the value and the importance of prayer. Sa atong panahon karon mga kaigsuunan, daghan nag mga modernisasyon nga gakahitabo bisan pa man sa atong simbahan. If you have observed na natay ginatawag natong solar power, natay bagong mixer, natay daghan nga mga modernisasyon nga ginabuhat o padayon nga ginaplanuhan sa atong simbahan. O dili lang sa ato, asa nagkalain-lain nga organizations or churches na ay patsada kaayo nga mga multimedia, na ay sound system. Ang uban nga simbahan ay komportable nga mga sopa o aircon o uban pa. Dili lang ni ana sa ato nga panahon karon, daghan kaayo og mga bag-o nga mga techniques sa ministry, bag-o nga mga approaches, bag-o nga mga music, bag-o nga mga style sa pag-handle sa simbahan. And those are good things. Dako kaayo na ang benepisyo ni ana nga ikahatag dili lang sa ato nga simbahan, but bisan pa man sa ato ang mga Kristohanon. Because God, of course, wants us to make our church beautiful, make our church progressive. Apan we should also be careful with that, kay usahay kung kakafocus nato sa inaana nga mga butang, kakafocus nato sa mga activities that we often forget the basic things, the essential things that we should be involved in bilang mga tumutuo. And that basic thing is none other than prayer. Naisa ka illustration, mahitungod sa mga Kristohanon dito sa Africa. There is one time dito sa Africa nga naay mga missionary nga nag-adto og naay mga na-convert nga mga Christians. Og ang mga practice sa mga African Christians niini nga mga panahon sa ilang nga mga villages, sa ilang nga mga barangays, kung naa sila'y mga ampuanan, naa sila'y gina-assign nga nagkalahilahing dapit dito sa kalibunan, aron dito sila mag-ampo. O tungod ni ana, sa regular nila nga pag-ampo sa na-assign nila nga dapit sa kalibunan, na ay trail nga mahitabo kay sa dugay nila sa kakabalik nila back and forth dito sa kalibunan, na ay trail nga makitaan. Na ay trail nga mahawanan tungod ni ana nga pag-ampo nila. O makabalo sila kung ang isa nila nga igsuon sa Ginoo nagaundang na sa pag-ampo. Makabalo sila kung ang isa nga Kristohanon nagaluya na sa iyang prayer time. Why? Kay ang mga grass supposed to be nga maklaro na kay trail, gatubo pag-usab. Ang trail nga supposed to be hawan na, gatubo pag-usab ang mga grasses. And tungod ni ana, kung makit-an nila nga ang isa nga Kristohanon nagaluya na sa iyang pag-ampo, i-remind nila ni anak nga brother in Christ. Mag-ingon sila, brother, igsuon sa pagtuo. Tanawa ang dalan sa imong agianan, sa imong alampuanan nga dapit. Nagatubo na ang mga grass. The grass on the path of your prayer place is growing again. But ipasabot, napasagdan na nimo ni ana nga essential nga pagabuhaton. And I'm sure, mga kaigsuunan, daghan natag mga natunan, daghan natag mga nahuna-hunaan mahitungod sa prayer, kay this has been a month-long topic ka nato. Daghan natag nadunggan ni ana nga mga mensahe gikan sa ato gayud nga mga pastor ni ini nga simbahan. But this is also one of the things that I want to emphasize once again karon nga hapon. I am compelled to remind us again of this topic of prayer, because though we know so much, we have learned so much, we apply so little. And we remember too little.
Si Charles Spurgeon nag-ingon sa iyang statement, prayer is a breath of faith and prayer meetings are the lungs of the church. Prayer is a breath of faith and prayer meeting are the lungs of the church. And we can assess the progress. We can assess the spiritual maturity of a church based on their prayer meeting attendance. Based on their prayer watch attendance. Mga kaigsuunan, far more than our activity for God should be our intimacy with God. That is why we are going to learn on James chapter 5 verse 16, mga kaigsuunan, because if we really want our lives and our church nga magtubo ug maglambo sa espirituhanon nga mga butang, we need prayer. We need prayer. And that is what we are going to deal with karon nga hapon on James chapter 5 verse 16, nag-ingon dira, confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. The Lord bless the reading of His Word. It's good, mga kaigsuunan, nga kung kita nga mga Kristohano nag-aapil sa mga activities, nag-aapil sa advancement, nag-aapil sa mga fellowships, sa mga sports, sa mga trainings, and many more Christian events. Those are good things. And we should participate in those. But far, as I have said, far more important than our activity for God is our intimacy with Him. Far more important than being involved in those things are how intimate we are diha sa Ginoo. That is why the Bible always reminds us to spend time in prayer. We can see it on Ephesians chapter 6 verse 18. We are to pray at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Importante kaayo, mga kaigsuunan, ang pag-ampo sa atong kinabuhi bilang mga Kristohanon. To the point nga even si Martin Luther, isa kabantugan nga preacher, nag-ingon, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Murag imposible daw nga mabuhi ang espirituhanon nga kinabuhi sa isa ka Kristohanon kung wala siya'y pag-ampo nga ginabuhat. Kung dili siya nag-participate sa buluhaton sa pag-ampo. Now ato tan-awon, why prayer should be a priority sa ato ang kinabuhi. And that is simply because prayer is powerful. Prayer is powerful. I'm sorry sa font, sa kwan murag na daot ang font siguro or na change ang font niya na, but the phrase of that should be recalibrate, going back to the basics of prayer, because prayer is powerful. Prayer, mga kaigsuunan, is powerful, or in short, there is power in prayer. Ang pulong sa Ginoo naghatag og pagtagad sa pag-ampo ug nagpahinumdom kanato to spend time in prayer because it is powerful. Gani sa ato nga passage, confess your faults one to another and pray for one another that you may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang pulong dira nga availeth much sa original nga pagkahubad sa pulong sa Dios means powerful or has great working. Buti pasabot, ang Bible nagtudlong ang pag-ampo na ay gahom. No wonder someone has said, prayer is a mighty weapon at the disposal of every man or woman who loves God. Kung tinuod kung ato basahon ang tigbuok nga Bible, daghan kaayog mga accounts nga na-record sa mga katawhan sa Ginoo, sa mga kaanakan sa Ginoo who have experienced extraordinary and powerful moments sa ilang kinabuhi tungod sa pag-ampo nga ilang gibuhat. We remember the life of Hannah, sa iyang pag-ampo nga matagaan sa og anak. We remember the life of Jabez sa iyang pag-ampo sa territory niya. We remember the life of Daniel who risked even his life just to pray and spend time sa presensya sa Ginoo. We remember Joshua and his struggles.
We remember how God has worked in their lives through the means of prayer. The question is, ngano man kaha, mga kaigsuunan, nga naging powerful ang ilang mga pagampo, ngano man kaha, nga naging productive or fruitful ang ilang pagampo, tungod kaha kay kadaghanan sa ilaha mga propeta, tungod kaha kay ang uban sa ilaha mga priest or mga hari, tungod ba sa ilang posisyon spiritually or posisyon sa komunidad, tungod ba kay bantugan sila og mga banggiitan nga mga tao diha sa Ginoo? Kay usahay ang mindset nato nga dili mawala mga kaigsuunan, ang mga gatrabaho sa simbahan, mga pastor, mga church workers, sila gyud ang ato nga ipaampo bisan pa man sa pagkaon usahay kay ang hunahuna sa uban abi nila mas duol mo sa Ginoo, pastor. Pastor, ikaw ra sa pray kay lakas ka sa itaas. Sometimes we think our pastors and our church workers tungod sa ilang posisyon are in better place to pray than us because of their position. O maupod ka ang nahitabo dinhi kang sa mga tao sa Old Testament? O tungod tingali kay grabe nga mga pulong ang gigamit nila sa mga pagampo? Tungod siguro sa mga English, fluent sila kaayo sa English nga kinahanglan og dictionary para masabtan ang ilang mga prayer. O grabe kataas ang ilang mga pagampo busa gitubag sa Ginoo in a powerful way. No, mga kaigsuunan. Prayer is powerful. Not because the person praying is powerful, because we are not. But because the powerless person sought the help of the all-powerful God. That is the power of prayer, not because of the person praying, but because of the all-powerful God. Mga kaigsuunan, let us not be mistaken nga ang pagampo para lang nasa mga alagad sa Ginoo, para lang nasa mga mas duol diya sa Ginoo, kay mauna ang ilang trabaho kami, dili. No. It is every Christian's job. Prayer gisusama sa uban nga tao sa isa ka sa gasag-ug og tubig sa isa ka atabay. The more that we pray, the more that we are drawing the grace, the favor, the blessing, the help, the mercy of God. Si Oswald Chambers nagingon, prayer is the exercise of drawing on the grace of God. Ngano man ka nga prayer, unsa di ay ang ikahatag sa prayer, ngano nga makaingon ta karon nga gabi that it is powerful. Una sa tanan, mga kaigsuunan, because it steers revival. It steers revival. Dahil sa kabantugan nga Christian reformer by the name of John Knox, tungod sa iyang ministry, tungod sa iyang pagwali, it caused revival sa mga katawhan, mga Kristohanon dito sa Scotland in the ancient times. Apan ang pinaka-nailhan yun sa iyaha is that he is a man of prayer. Daghan og impact ang kinabuhi ug ang pagampo ni John Knox that it sparked the Reformation, it sparked Christian revival dito sa Scotland. He is a man of prayer to the point, mga igsoon, nga even ang pinakabrutal nga queen sa Scotland during this time, the Queen Mary of Scotland. Queen Mary nga gipangsunog ang hundreds of Christians alive. So brutal a queen, mga igsoon, but he said this thing. Ingon niya ni Mary, the Queen of Scotland, I fear John Knox's prayers more than an army of 10,000 men. She acknowledged nga ang pagampo ni John Knox, mga kaigsunan, was so powerful nga tungod sa iyang pagampo ang spiritual passion and zeal and endurance sa mga Kristohanon dito sa Scotland despite of the persecution, nagdila ang pag-usab. Mauna ang impact sa pagampo, it steers revival, mga kaigsunan. Busa sa ato panahon nga ang daghan nga mga katawhan sa Ginoo gakabugnaw spiritually, wala nay appetite sa mga spirituhanon nga butang, dili na ganahan sa pag-involve sa mga ministry, dili na ganahan mag-apil sa buluhaton sa simbahan sa panahon karon that spiritual revival is needed. We need to spend time in prayer. We need to spend time in prayer.
It's just so sad. Bisan pa man sa mga alagad sa Ginoo, constantly we remind believers, we remind Christians to pray, to participate in prayer. But it seems gamay lang ang participate, especially sa ato ang prayer watch. It is our desire, mga igsoon, that we involve ourselves in this moment of powerful prayer during our prayer watch, because we know that the fuel that runs our church is through prayer. If we want revival, if we want our church to be revived and to grow and to be passionate in loving God above all, we need to spend time on our knees in prayer. Si E.W. Tozer nag-ingon, to desire revival and at the same time to neglect prayer and devotion is to wish one way and to walk another. Posible ka na nga gusto ta nga muadto ni ini nga direksyon, pero ang ato nga mga tiil padulong dito. It's the contradiction of wanting revival, wanting spiritual maturity, wanting progress in our church, and yet neglecting prayer. Pray, mga kaigsuunan. And ikaduha nga mahimo sa pag-ampo is not just it steers revival, it also strengthens relationship. It strengthens relationship between believers. Ang pag-ampo isa sa mga pamaagi sa Ginoo, mga kaigsuunan, aron ang mga Kristohanon maipakita nato ang atong gugma, maipakita nato ang atong concern, maipakita nato ang atong respeto sa atong isig katawo, hilabi na sa mga kauban nga miyembro niini nga simbahan. It is through prayer, mga igsuon, that we can show that we care for others and that they are not forgotten. Sa ato panahon karon nga rampant ang pagmarites, nga rampant ang gossiping, nga rampant ang pagpangdawat sa uban, aron mabawasan sa ato ang mga Kristohanon ang temptation nga manglibak, mangdaot sa uban pa, igsuon sa pagtuo, we are to pray for them. More than we gossip and we destroy each other through those malicious things, we are to spend time in prayer because it is the one who strengthens our relationship. Busa ang Bible sa atong gibasa in James 5:16, nag-ingon ka nato to pray one for another. And in Ephesians chapter 6 verse 18, sa atong gibasa kanina, it said there to pray for all saints. Pinaagi sa pag-ampo, ma-develop ang atong gugma sa isa ug isa as one body in Christ. Someone has said, nothing tends more to cement the heart of Christians than praying together. Never do they love one another so well as when they witness the outpouring of each other's hearts in prayer. Unsa pay pinaka-best nga pamaagi nga maipakita nato ang atong gugma sa atong isig Kristohanon than to pour out our prayer para sa ilaha, than to pray for them. Mao nang rason ngano nga nakaingon ko, mga kaigsuon, ang pag-ampo, it is very important nga buluhaton nato bilang mga Kristohanon, nga dili dapat nato i-neglect, nga dapat nato i-remind ang atong kaugalingon from time to time because it is powerful. It steers revival and it strengthens relationship. Gani, as we conclude, mga igsuunan, may we be prayerful. May we be prayerful because someone has already said, Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. Bisag ang atong kaaway, ang devil, gakahadlo kung gakakit-an niya nga kita nga mga Kristohanon naa sa ato gayud nga mga naagayod sa ato nga positions of prayer. And I will close ang atong pahinumdum karon nga kahaponon mahitungod sa pag-ampo in a familiar story. I have shared this a couple of times already, na illustrate na nako ni sa una, na isa ka batan-on nga pastor nga before prayer meeting nauna siya sa simbahan o nagaampo gyud siya diha sa Ginoo. Lord,
Ipakita mo sa ako karon nga hapon kung kinsa gyud ang gusto nimo nga mapangasawa nako. Mao na ang iyang pag-ampo diha sa Ginoo. Lord, karon ipakita nimo ang sign kung kinsa gyud ang kabubuton nimo nga asawahon nako. Daw bi kay pagkaimin niya, paglingi niya sa iya ka likod, nagaabot ang isa ka dalaga nga dili isa ganahan, dili niya ka vibe sa iyang batasan o sa iya gayud, dili niya ganahan nga makauban sa ministry. Nagduko sa utro sa iya nga ulo ug nag-ingon, Lord, wala na ilain. Lord, wala na ilain. And that is the attitude usahay nga ginabuhat nato even as Christians, mga kaigsuunan. Sometimes when God answers our prayers in unexpected ways, in ways nga dili taganahan, in ways nga dili pabor sa ato, sometimes we question God. Sometimes we want God to answer our prayers in accordance to our will. Sometimes we want God to obey us rather than we obeying Him. Let us be reminded as I close this meditation that when God answers our prayers in ways nga dili nato gusto, in ways nga makaingon ta, dili man mao ang ako nga giampo, Lord, what we need to do is to let go of our plan for ourselves and welcome God's greater plan for us. Because at the end of the day, if we think our plan for our life is good, God's plan is infinitely better. God's plan is infinitely better. There will be times nga tubagon ang atong pag-ampo, solusyonan ang atong mga burdens, not on how we expect it to happen, but in a different way. In a ways nga dili taganaon usahay, in ways nga dili lisod ka nato dawaton. But when we really surrender ourselves and accept whatever God has planned for us, makita nato that at the end of the day, God allowed it to happen. God designed it to happen for our good always. For our good always. Mag-aampo kita. Father, we thank you for your word. We thank you for this reminder. May your blessing be upon your people, not just to be hearers, but doers of your word. In Jesus' name, amen. Mag-aampo kita para sa offering. Loving Lord, nagapasalamat kami sa panagtikom karon. Salamat kay nakakaplag usab kami mga espirituhanon nga mga panalangin pinaagi sa paggamit nimo sa imong alagad. Lord, ikaw pagyapon tipig ani nga mga pahinumdom sa among kasing-kasing ug sa among hunona nga kanunay buhaton namo kini ug among ikinabuhi. Dungag usab nga